Ang babaeng ito ay inaakala niya na mahirap lamang ang ating bida dahil sa pananamit nito na parang probinsyano, may mas malala pa na nangyari bago ito. Nagawa siyang pagtaksila ng kanyang sariling girlfriend at ipinagpalit sa mayaman na lalaki. Nagsimula ang mga pangyayari sa isang eksklusibong club kung saan maraming tao ang nag-e-enjoy at nagpapahinga. Sa loob nito, isang dalagang brunette ang pilit na hinihikayat ang isang mayamang matandang lalaki na nagngangalang Yang na uminom pa ng isang hindi kilalang inumin. Tinanong ng mayamang lalaki kung nasaktan ba ang dalaga dahil nilandi niya ang lalaking kasama nito, ngunit mahinaong sinagot ng babae na reserba lamang niya ang lalaking iyon. Bahagya siyang namula habang idinagdag ng lalaking bastos na hinding-hindi may kukumpara si Ginoong Yang sa isang pulubing tulad ng lalaking iyon. Yakap ang dalaga, pinuri siya ni Ian at sinabing hindi nasayang ang lahat ng mamahaling damit at handbag na ibinili niya rito. Nahihiyang tumugon ang babae at sinabing hindi niya ginagawa ang lahat ng iyon dahil lamang sa pera. Gayunpaman, patuloy na nag-usisa ang mayamang lalaki tungkol sa binatang nagngangalang Hana, lalo na't hindi man lamang niya nagawang hawakan ang kamay ng dalaga. Biglang nabuksan ang pinto ng club ng malakas at isang batang lalaki ang sumugod papasok. Sa likuran nito, makikitang nakahandusay sa sahig ang mga gwardyang pangseguridad. Galit na sumigaw ang binata at tinawag si Yang na isang hangal na hayop na dapat nang mamatay. Nabigla ang lahat ng naroroon, ngunit nanatiling kalmado ang mayamang lalaki habang pinagmamasdan ang binata. Nakilala niya agad ito bilang ang parehong Hana na kanyang binugbog kanina. Puno ng galit ang mga mata ng binata habang ipinahayag niyang magbabayad si Yang sa lahat ng mga kahihiyang ipinaranas sa kanya. 2 oras bago ang pangyayaring yun, naganap ang mga kaganapan sa isang 5-star hotel na tinatawag na Scent of Night Roses. Doon nabunyag na ang pangalan ng bida ay Hana, isang 4th-year student sa lungsod ng Qingshui. Dahil sa isang pagkukulang, napalampas niya ang pagkakataong makapag-aral sa pinakamagandang unibersidad at nauwi sa pinakamasamang paaralan, kung saan pilit siyang nabubuhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Ang mas kapansin-pansin, ang babaeng itinuturing niyang diyosa na nagngangalang Jongjae, na matagal na niyang nililigawan, ay nag-enroll din sa parehong institusyon. Upang makuha ang loob ng dalaga, ginamit ni Hana ang lahat ng kanyang kakayahan. Halos hindi na siya natutulog, araw at gabi siyang nag-aaral, sariling sikap niyang tinatapos ang mga takdang aralin at coursework upang hindi na magbayad. Araw-araw din niyang dinadalhan ng almusal ang kanyang minamahal kahit pa ito'y nakatira sa dormitoryo ng mga babae na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga lalaki. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, nagbunga rin ang kanyang pagsisikap at pumayag ang dalaga na makipaglakad sa kanya. Sa kanilang paglalakad, sinubukan ni Hana na marahang hawakan ang kamay ng babae, ngunit hindi ito ikinatuwa ng dalaga. Pinagsabihan niya ang binata na magtimpi at ipinaalala na hindi siya ganoong uri ng babae. Labis itong ikinasama ng loob ni Hana dahil hindi niya inasahang ganito ang magiging reaksyon ng kanyang iniidolo. Gayunpaman, nagpasya siyang maghintay dahil paparating na ang kaarawan ni Jongjae sa susunod na buwan at nais niyang makaipon ng sapat na pera upang maibigay dito ang isang mamahaling branded na handbag. Isang gabi, mula sa kabilang silid, narinig ni Hana na may isang babaeng nakikipag-usap sa isang lalaking tinatawag na Ginoong Yang. Dahil sa matinding pag-uusisa, nagpasya siyang silipin kung ano ang nangyayari. Sa kanyang labis na pagkabigla, nakita niya roon ang kanyang minamahal na masayang kasama ang isang mayamang lalaki. Hindi niya kailanman inakala na makikita niya ang ganoong eksena. Habang pinapanood niya ang lalaki na lapastanganing humahawak sa kanyang kasintahan, unti-unting sumiklab ang kanyang pagnanais na maghayganti. Tuluyang gumuho ang mundo ni Hana matapos masaksihan ang pagtataksil. Bigla niyang binuksan ang pinto at pumasok sa silid upang alamin ang katotohanan. Nagulat ang babae kung paano siya napunta roon. Hinawakan ni Hana ang kamay ng dalaga at iginiit na kailangan nilang umalis agad. Hindi ito ikinatuwa ng mayamang lalaki, kaya't malakas niyang sinuntok ang binata sa sikmura. Dahil sa lakas ng tama, tumilapon si Hana at bumangga sa pader bago tuluyang bumagsak sa sahig, matinding pinsala ang kanyang tinamo at malakas na tumama ang kanyang ulo. Sa kabila ng matinding sakit, tinapakan pa ng lalaki ang kanyang ulo, lalo pang ipinahiya siya. Galit na galit ang mayaman dahil naistorbo ang kanyang oras. Sinubukan ni Hana na bumangon habang ipinipilit na siya ang kasintahan ni Jongjae. Upang patunayan ito, tinanong ng matanda ang babae,
ngunit malamig nitong ipinahayag na siya ay pag-aari na ni Ginoong Yang. Pagkatapos nito, iniwan ng magkasintahan ang silid at naiwan si Hana na nag-iisa, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Puno ng galit at kawalan ng pag-asa ang kanyang dibdib. Hindi niya napigil ang umagos ang sipon at halos maiyak sa sobrang kahihiyan at sakit. Sa sandaling yun, nanumpa siya sa sarili na pagbabayar niya ang magkasintahan sa lahat ng kanilang ginawa. Makalipas ang ilang oras, nagpatuloy ang mga pangyayari sa madilim na lansangan ng lungsod. Nakayuko si Hana habang naglalakad, wala siyang pakialam sa paligid at abala sa pag-iisip ng paghihiganti. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, biglang may nagbuhos ng tubig sa kanyang ulo. Lalo pang naging masama ang kanyang gabi nang isang iritableng babae ang sumigaw, sinabing gabi na at wala siyang karapatang tambayan ang lugar, at may karapatan siyang magbuhos ng tubig sa bangkita. Sa kalagayang yun, tuluyang nadagdagan ang bigat ng paghihirap na dinadala ni Hana. Gayunpaman, may isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa likuran niya at napansin ang labis na lungkot ng binata. Ayon sa matanda, dalubhasa raw siya sa kapalaran at sa halagang 100 yuan ay kaya niyang linisin ang lahat ng masamang karma ni Hana. Sa unang tingin, malinaw kay Hana na isa lamang pulubi ang matanda, ngunit nakaramdam pa rin siya ng awa dahil kahit 10 oras na ng gabi ay patuloy pa rin itong namam-alamos. Ibinigay ng binata ang natitira niyang pera at ipinaliwanag na 10 yuan na lamang ang hawak niya at wala ng iba. Pagkatapos inumin ng matanda ang laman ng bote, agad niyang inagaw ang pera at sinabi pang bibigyan na lamang niya ng diskwento ang binata. Sa isang iglap, buong lakas na hinampes ng matanda ang leeg ni Hana. Matindi ang sakit ng tama, at doon lamang napagtanto na may kakaibang bagay na naitanim sa kanyang leeg. Ang aparatong yun ay nagliwanag ng matingkad na dilaw at malinaw na hindi gawa ng mundong ito. Matapos ang pangyayari, biglang naramdaman ni Hana ang mabilis na paggaling ng kanyang mga sugat at isang kakaibang pagdaloy ng lakas sa buong katawan. Sinubukan pa niyang tingnan ang matanda, ngunit hindi na ito nagbigay ng anumang paliwanag at halatang masaya na dahil makakabili na ito ng maiinom. Nang lingunin ni Hana ang paligid, may lumitaw sa kanyang harapan na isang kakaibang menu na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanya. Kasabay nito, isang misteryosong anino na hugis mata ang sumulpot sa kanyang paningin. Ang nilalang na yon ay tila minamaliit ang binata, malinaw na ipinapakita kung gaano siya kaina. Mula roon, nagsimula ang isang proseso ng pagluluwad, unti-unting umaabot sa kalahati, hanggang sa tuluyang matapos. Lumitaw ang panibagong abiso na nagsasaad na matagumpay ang pag-download, ganap na naganap ang pagsasanib sa host, at opisyal na nakuha ang pinakamalakas na immortal system. Hindi pa lubos na nauunawaan ni Hana ang nangyayari nang makarinig siya ng mga kakaibang tunog at makakita ng sunod-sunod na abiso. Tila may sariling kamalayan ang sistema at pakiramdam nito ay muli na namang pumili ang matanda ng isang hangal. Hindi ito pinalampas ng binata at sa isip niya ay ibinalik ang pangungutya. Ang nilalang ay tumingin sa kanya ng may paghamak, worry sinusuri kung anong uri ng tagapagdala ang kanyang napuntahan, sapagkat sa puntong iyon ay ganap na silang nagsanib at maituturing ng magkabuhay sa isang symbiosis. Ipinakilala ng kakaibang nilalang ang sarili bilang immortal system, bagamat maaari na lamang itong tawaging sistema. Dahil sa matinding pagkainis, tinanggihan ni Hana ang ganitong kalagayan at ipinakita ang kanyang pagtutol. Ipinaliwanag ng sistema na hindi na posible ang paghihiwalay, sapagkat kapag tuluyan itong noalay sa binata ay pareho silang mapapahamak. Lubhang nabigla si Hana sa impormasyong yun. Patuloy na tinutukso ng sistema ang binata, itinuring siyang mangmang dahil sa matinding reaksyon niya. Hindi na nais ni Hana na makipagtalo at ipinakitang wala siyang gana sa anumang kakaibang nilalang, anuman ang pinagmulan nito. Ang ganitong asal ay ikinagulat ng sistema, sapagkat marami ang handang ialay ang lahat kapalit ng immortalidad at ng kapangyarihang dala nito. Gayunpaman, napagtanto ng sistema na kailangan itong pagbigyan ng binata dahil sa kanyang kabataan. Bilang pagbubukod sa sarili nitong mga patakaran, ipinakita ng sistema ang tunay nitong kakayahan. Biglang lumitaw ang isang mahiwagang hangin na malakas na tumulak kay Hana palayo ng ilang dosenang metro. Sa sumunod na mga segundo, paulit-ulit siyang gumalaw sa ere at unti-unting umangat. Sa kanyang pag-angat, napadpad siya sa tapat ng 11 palapag ng isang gusali at nasalayan ang mga residente sa loob ng mga apartment. Isa sa kanila ay nasa labas, halos walang suot,
habang ang mag-asawa sa loob ay tila walang kam-alay-malay. Muling gumamit ng kapangyarihan ng sistema at pinadaloy ang kidlat sa kamay ni Hana. Nababalutan ng kuryente ang kanyang palad, at sa tulong nito ay nabasag ang salamin. Agad na nagulat at nagalit ang mga residente, sapagkat hindi nila maintindihan kung paano may taong nasa labas ng ika-11 palapag. Nang matapos ang epekto ng kakayahan, mahinahong lumapag si Hana sa aspalto na tila walang nangyari. Pagkababa niya, nagkagulo ang mga residente sa loob ng apartment nang mapansin ng lalaki ang estrangherong nasa labas na nakasuot lamang ng shorts. Lubos ang pagkabigla ni Hana at hindi niya maunawaan kung paano niya nagawa ang lahat ng yun, sapagkat dati sa mga pelikula lamang niya nakikita ang ganitong mga kakayahan. Habang tinititigan niya ang sarili niyang mga kamay, ipinaalam ng sistema kung gaano kalaki ang potensyal na hawak niya. Nilinaw nito na simula pa lamang yun at kung magpupursigi siya sa landas ng pagpapalakas ng sarili, walang hanggan ang mga posibilidad na naghihintay sa kanya. Sa puntong yun, tumibay ang loob ni Hana. Ang tanging nais niya ngayon ay ang makapaghiganti kina Yan Gong-ha at Jong Jae, sapagkat sa kanyang paningin ay wala na silang anumang halaga. Para sa sistema, napakadaling layunin yun dahil karaniwang mga mortal lamang ang mga ito. Bilang paunang gantimpala, ibinigay ng sistema ang isang beginner's kit. Nang tingnan ni Hana ang laman ng set, nakita niyang may hawak siyang kulay rosas na tainga ng kuneho. Sa unang tingin, tila isa lamang itong pangungutya. Ipinaliwanag ng sistema na bagamat panimulang gamit lamang ito, malaki ang may dudulot nitong pagtaas sa lakas at liksi, subalit 70 segundo lamang ang bisa. Ibig sabihin, kailangang matapos ang misyon sa loob ng itinakdang oras. Bahagyang namula ang binata habang unti-unting tinatanggap ang bagong landas na bumubukas sa kanyang harapan. Hindi agad naunawaan ng binata kung paano niya gagamitin ang nasabing item. Isa lamang siyang ordinaryong lalaki at hindi niya maisip na isuot ang ganoong kaiyahiyang bagay. Sa reaksyon niyang yun, ipinaalala ng sistema na gamitin niya ang isip at balikan ang lahat ng kahihiyang pinagdaanan niya. Sa huli, napilitan siyang aminin na may katwiran ng sistema, sapagkat kailangang magbayad ang kanyang mga kaaway sa lahat ng ginawa sa kanya, at dapat pagsisihan ni Jong Jae ang kanyang mga desisyon. Nagpatuloy ang mga pangyayari sa loob ng club nang biglang sumugod si Hana. Tinawag siyang bastos ng lalaki at tinanong kung naparoon lamang ba siya upang humingi ng tawad o upang muling bugbugin. Sa galit, sinigawan ng binata ang lalaki at agad na sumugod patungo sa kanya. Nagbabala ang mayaman na kung may mangyaring masama sa kanya sa gabing yun, tiyak na malulugi ang binata. Doon lamang napagtanto na ang mga hamarang kay Hana ay ang mga tauhan ni Yang Ha, mga mukhang sanay sa karahasan at walang balak palampasin ang kawalang galang. Sa mismong sandaling yon, pinahinto ni Hana ang mga ito, sapagkat may binabalak siyang paraan upang makalabas sa sitwasyon. Kinuha niya ang beginner's item at inilabas ang kulay rosas na tainga ng kuneho. Sa paningin ng lahat, ang hawak ng binata ay lubhang katawa-tawa. Gayunpaman, dahan-dahan niyang isinuot ang mga tainga sa kanyang ulo, determinadong maghanda para sa laban. Muling nilate ng mayamang lalaki ang binata, sinasabing hindi naman bagay sa kanya ang ganoong itsura. Namula sa hiya si Hana habang hinihintay ang bisa ng item, at tiniyak ng sistema na kailangan lamang niyang maghintay ng kaunti. Para sa iba, ang kanyang ginawa ay kaiyahiya at itinuring siyang isang manyak. Nagtawanan ang mga gwardya, at maging ang babaeng dati niyang minahal ay tumawa rin at minamaliit siya. Ngunit sa sandaling gumana ang mahiwagang item, biglang nagbago ang lahat. Nakatanggap si Hana ng malalaking dagdag sa kanyang kakayahan, at ang kanyang galaw ay naging napakabilis at eksakto. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagulat ang mga gwardya nang makita ang bilis ng kanyang reaksyon. Nakalusot siya sa pagitan ng matatangkad at malalakas na lalaki, sabay pinakawalan ang sunod-sunod na suntok. Dahil dito, 3 tauhan ang agad na bumagsak sa sahig. Nang makita ang takbo ng laban, agad na nataranta ang mayamang lalaki. Hindi niya maunawaan kung paano nagawang maging ganoon kabilis ng isang karaniwang binata. Sinubukan niyang alamin ang pinagmulan ng lakas nito, ngunit wala ng panahon para sa sagot. Nakapaghanda na si Hana ng isang mabigat na suntok, diretso sa mukha ng kalaban. Sa lakas ng atake, sumalpok si Yang Ha sa pader at hindi na halos makagalaw. May 30 segundo na lamang ang natitira bago mawala ang bisa ng item. Sa panahong yun,
Malinaw na ipinakita ni Hana na hindi lahat ay kayang bilhin ng pera at hindi nangangahulugang maaaring gawin ng isang tao ang lahat dahil lamang siya ay mayaman. Sa matinding galit, patuloy niyang binugbog ang kalaban hanggang tuluyang mawalan ito ng kakayahang lumaban. Nang matapos ang epekto ng item, tapos na rin ang laban. Inutusan ni Hana ang natalong lalaki na lumuhad at tawagin siyang ama, at kung hindi susunod ay magpapatuloy ang pananakit. Sa matinding takot, sumunod ang lalaki, nagmakaawa at nangakong ibibigay ang lahat ng kanyang pera. Tinanggap ito ni Hana bilang kabayaran sa lahat ng pinsalang tinamo niya at kinuha ang pataka ng kalaban. Hiningi rin niya ang detalye ng bank card, at ipinaliwanag na hindi na kailangan ng password upang magamit iyon. Habang naglilibot ang kanyang paningin, napansin din niya ang babaeng dati niyang minahal. Nanginginig ito sa takot habang pinapanood ang lahat ng nangyari. Gayunpaman, wala na itong anumang halaga sa kanya. Tumalikod siya at tahimik na umalis. Kasunod nito, kinumpirma ng sistema ang matagumpay na pagkumpleto ng misyon. Ang layunin ay mapilit si Yang Ha na aminin ang kanyang pagkakamali, at agad na ipinadala ang gantimpala. Sa di kalayuan, may isang lalaking lihim na nakasaksi sa buong pangyayari at agad na tumawag sa kanyang amo upang iulat ang insidente, pati na ang binatang kumuha ng mga gamit. Matapos pakinggan ang ulat, nagpa siya ang makapangyarihang tao na magpadala ng mga tauhan upang subaybayan si Hana at alamin ang lahat tungkol sa kanya, nang walang labis na ingay. Ang balitang iyon ay nagdulot ng aliw sa kanya, sapagkat nais niyang malaman kung sino ang may lakas ng loob na lumaban sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, binati ng sistema si Hana sa matagumpay na misyon. Nakatanggap siya ng 15 puntos ng immortalidad, umangat sa antas na superhuman, at ginawaran ng isang napakalaking newcomer reward. Kasama sa gantimpala ang unang tomo ng espiritual na manual ng Chaos Technique, 5 anteng-anteng ng X-ray vision, isang Trident of Poseidon, Steely Fatherly Love, itim na stockings, at dagdag pang 10 puntos ng immortalidad. Ipinaliwanag ng sistema na ang Chaos Technique ay isang espiritual na pagsasanay na lubhang makatutulong sa paglinang ng lakas at pisikal na atake. Dahil dito, kinakailangan itong pag-aralan at sanayin ng mabuti upang tuluyang mapalakas ang bagong landas na tinatahak ni Hana. Gayunpaman, minabuti ng binata na alamin sa nilalang kung ano talaga ang ibig sabihin ng naunang binanggit nito tungkol sa antas na superhuman. Dahil sa kakaibang tanong, agad na pagtanto ng sistema na halos wala pang nauunawaan ang binata, kaya napilitan itong ipaliwanag ang lahat ng malinaw. Ayon dito, ang mundo ng mga immortal ay binubuo ng ilang antas, simula sa superhuman, kasunod ang soul awareness, spirit activation, soul revelation, holiness, at sa huli ay absolute enlightenment. Ang bawat antas ay may 3 yugto, ang panimulang antas, gitnang antas, at mataas na antas. Sa kasalukuyan, nasa pinakaunang yugto pa lamang si Hana, ang panimulang antas ng superhuman. Hindi pa rin lubos maunawaan ng binata kung ano ang problema roon, sapagkat para sa isang karaniwang mamamayan ng lungsod, ang lakas na taglay niya ay higit pa sa sapat. Gayunpaman, ipinaalala ng sistema na ang kasalukuyan niyang kakayahan ay malaking bahagi lamang na dulot ng mahiwagang tainga ng kuneho. Kung hindi siya magsasanay at makakasagupa ng mas mataas ang antas, maaari siyang mawalan ng buhay sa isang iglap. Sa kabila nito, malinaw kay Hana na ang karamihan sa mga taong naghahangad ng immortalidad ay walang sistemang tulad ng kanya, at siya lamang ang may ganoong pambihirang pagkakataon. Samantala, may isang misteryosong lalaki na patuloy na nagmamasid kay Hana mula sa malayo. Hindi man niya lubos na maunawaan ang mga salitang binabanggit ng binata, malinaw na naitala sa kanyang isipan ang lahat ng naganap. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga pangyayari sa dormitoryo ni Hana. Habang sinusuri niya ang mga gamit na nakuha mula kay Yang Ha, lubos siyang nagulat sa dami ng perang laman ng pataka. Umaabot ito sa 20 hanggang 30,000 yuan, isang halagang hindi pa niya kailanman nahawakan. Bukod sa pera, may nakita rin siyang kakaibang bagay sa loob, isang bilog na tila maliit na barya, ngunit hindi niya maunawaan kung ano ang tunay na gamit nito. Sa sandaling yun, may kumatok sa pinto at nagtanong kung naroon siya. Agad niyang nakilala ang boses at bagamat sigurado na siya kung sino yun, nagkunwari pa rin siyang nagtanong. Pagbukas ng pinto, bumungad si Moy, ang matagal na niyang kaibigan. Masigla nitong sinabi na oras na upang lumabas sila.
Napatigil si Hana, sapagkat hindi niya agad naalala kung saan sila pupunta. Bahagyang nainis si Moy at ipinaalala na kaarawan niya iyon at matagal na niyang sinabi na ililibre siya ng binata. Agad namang nagpaliwanag si Hana, sinabing matagal na niyang pinag-isipan ang lahat at ngayong araw ay ililibre niya si Moy ng masasarap na pagkain. Tuwang-tuwa ang dalaga at hinawakan ang kanyang kamay, at magkasama silang naglakad patungo sa kanilang destinasyon. Kahit hindi niya inaasahang may dadalaw sa kanya, masaya pa rin si Hana sa presensya ng kanyang kaibigan. Hindi nagtagal, narating nila ang pinakamahal na restaurant sa buong lungsod ng Changshu. Naalala ni Moy na dati nag-iipon si Hana para sa regalo ng ibang babae, kaya tinanong niya kung talagang handa itong gumastos ng ganoong kalaki. Doon lamang inamin ni Hana na tapos na ang relasyon niya sa babaeng iyon, at mas nais niyang gastusin ang pera sa kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Bahagyang namula si Moy at tila hindi agad naniwala, ngunit sa loob-loob niya ay may bahagyang saya, sapagkat halata ang espesyal na pagtingin sa kanya ng binata. Nang hawakan ni Hana ang menu, agad niyang napansin na hindi niya halos maintindihan ang mga nakasulat. Naging alanganin ang kanyang kilos, kaya napilitan siyang pumili ng pagkain ng basta-basta. Samantala, masayang nagsabi si Moy na may kukunin lamang siya sandali. Sa kasamaang palad, may isang lalaking may hawak na baso ng pulang inumin ang bumangga sa kanya. Galit na galit ang lalaki at sinisi ang dalaga. Nahihiya, agad na humingi ng paumanhin si Moy at ipinaliwanag na hindi niya sinasadya. Ngunit lalo lamang nagalit ang lalaki, lalo na't nadumihan ang kanyang mamahaling kasuotan. Nang tingnan niya ang mukha ng dalaga, agad niyang napansin ang kagandahan nito. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Moy at pilitin itong sumama sa kanya. Hindi ito ikinatuwa ni Hana. Maayos niyang sinabi na handa silang magbayad para sa anumang pinsala, ngunit hindi niya papayag ang hawakan ang dalaga. Tumawa ang lalaki at kinutya ang binata, sinabing akala nito ay isang kabalyerong tagapagtanggol. Ipinagmalaki niya na ang suot niyang kasuotan ay nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Hindi ito pinaniwalaan ni Hana at iginiit na walang sinumang magbabayad ng ganoong halaga para sa isang simpleng kasuotan. Napansin ng lalaki ang simpleng pananamit ng binata at agad niyang hinusgahan na wala itong kakayahang magbayad. Dahil dito, nagpasya siyang kunin si Moy bilang kabayaran. Mariing tumutol si Hana at sinabing kaya niyang maglabas ng pera upang maiwasan yun. Mayabang siyang naglabas ng ilang perang papel at tinanong kung sapat na ang 20 yuan para ipalaba ang damit, at kung kulang ay magdadagdag pa siya. Lubos na nainsulto ang lalaki. Sa galit, binasag niya ang baso sa mesa at mahigpit na hinawakan si Moy. Ipinakilalang siya si Ginoong Shenhai at walang sinuman ang may karapatang hamakin siya sa publiko. Nagngit-ngit sa galit si Hana at mariing iginiit na pakawalan ang dalaga. Sa biglaang tensyon, tumayo ang ilang lalaki mula sa mga kalapit na mesa, halatang handang makipagsagupaan. Mayabang na inutusan ni Shenhai ang kanyang mga tauhan na patayin ang binata, at ang sinumang makagawa nito ay magkakaroon ng pagkakataong makasama ang dalaga sa gabing iyon. Agad na sumang-ayon ng mga lalaki, hindi nila alam kung sino talaga si Hana at kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay niya sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon, naisip ng binata na ang tanging pag-asa na lamang niya ay ang sistema, sapagkat sa sarili niyang lakas ay hindi niya kayang talunin ang napakaraming kalaban. Bahagyang ngumisi ang immortality system at ipinahayag na binabati nito ang may-ari sa pag-activate ng isang lihim na misyon. Lumabas na ang naturang misyon ay may kakaibang kondisyon, sa loob ng 3 oras, hindi maaaring umatake si Hana o gumamit ng anumang kakayahang panlaban. Labis itong ikinagulat ng binata, dahil ilang sandali na lamang ay aatake na ang mga tauhan sa kanyang paligid. Patuloy na hawak ng bastos na lalaki ang dalaga at inutusan ang kanyang mga tauhan na dakpin si Hana. Nabalot ng matinding kawalan ng pag-asa ang binata, sapagkat hindi niya malaman kung paano siya makakaligtas. Kalaunan, napag-alaman na ang lihim na misyon ay aksidenteng na-activate at isa pala itong uri ng bitag. Bagamat hindi maaaring labagin ng sistema ang mga patakaran ng misyon, may kakayahan pa rin itong magbigay ng buff na pansamantalang magpapataas ng lakas ng binata ng 100 beses sa loob ng 3 minuto. Hindi agad maunawaan ni Hana kung ano ang silbi ng ganoong kalaking lakas kung hindi naman siya maaaring umatake. Samantala, papalapit na ang mga gwardya at handa nang bugbugin siya. Tuwang-tuwa ang negosyanteng lalaki sa takbo ng mga pangyayari at inutusan ang kanyang mga tauhan na durugin ang binata.
Sa sandaling yun, biglang tumaas ng 100 ulit ang lakas ni Hana, at nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon sa buong katawan. Sa kabila ng kalituhan, mabilis na naunawaan ng binata kung ano ang dapat niyang gawin sa ganitong sitwasyon. Napansin niya ang lalaking may hawak ng baso ng alak at napagtantong ito ang pinuno ng grupo. Hiniling niyang lumapit ito upang harapin siya ng isa sa isa. Lumabas na ang lalaking yun ay si Master Jiang, at wala siyang balak makipag-usap sa isang tulad ni Hana. Biglang may lumitaw na matandang lalaki sa likuran ng mga tauhan. Sa loob lamang ng ilang millisecond, ipinakita nito ang nakakatakot na pisikal na lakas ng sunod-sunod niyang suntukin ang ilang lalaki sa likuran, dahilan upang mapasigaw ang mga ito sa matinding sakit. Hindi inaasahan ni Hana ang ganitong pangyayari, sapagkat sino ang mag-aakalang ang isang ubaning matanda ay magtataglay ng ganoong lakas. Lalong ikinabahala ng binata ang sitwasyon nang mapansing kahit sariling tauhan ay hindi inatrasa ng matanda sa kanyang galit. Gayunpaman, pinanghawakan ni Hana ang katotohanang may sistema siyang sandigan at yun ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Ipinahayag ng matanda ang kanyang pagkainis, sinasabing hindi niya kailangang lumaban at hindi niya papatulan ang binata. Lumabas na si Master Zhong ay dating sundalo ng Special Forces, isang taong kayang pumatay ng mababangis na hayop gamit ang hubad na kamay. Sa ganitong reputasyon, tila tiyak ang pagkatalo ng binata. Sinubukan ng dalaga na pigilan si Hana, sapagkat labis siyang nag-aalala sa kaligtasan nito. Subalit determinadong humarap ang matanda sa laban. Ayon sa kanya, wala ni isang tao sa buong lungsod ng Qinghai ang makakatagal sa kanyang suntok. Sa halip na matakot, tumingin si Hana sa kanya nang may pangungutya at tila naaawa pa, hanggang sa umabot sa puntong inialok pa niya ang kaunting pera upang makasakay ito ng taxi at makalibot sa mundo. Sa loob-loob ni Hana, umaasa siyang hindi siya nagkamali ng kalkulasyon, sapagkat wala na siyang atrasan. Hindi ikinatuwa ng matanda ang ganoong pagmamataas, kaya agad itong umatake. Sa sandaling yun, nanatiling nakatayo si Hana na parang estatwa, tahimik na hinihintay ang paparating na suntok. Malinaw niyang nakita ang lakas ng atake. Ipinihit niya ang kanyang paningin at naghanda sa pinakamasamang mangyayari, umaasang kakampi pa rin sa kanya ang kapalaran. Dumating ang hampas, at isang malakas na shockwave ang kumalat. Sa alikabok at alo ng puwersa, tanging mga aninong pantao lamang ang nasal ayan. Matapos ang impact, napunit ang damit ng matanda at malubhang nasugatan ang kanyang braso. Sa matinding sakit, napasigaw ito, sapagkat bali na ang kanyang braso. Dahil sa lakas ng salpukan, tumilapon siya ng ilang metro at bumagsak sa sahig. Sa gayong paraan, napunta kay Hana ang karapat-dapat na tagumpay. Ang buff na nagpalakas sa kanya ng 100 beses ay hindi lamang nakaapekto sa offensive lakas, kundi pati sa depensa. Kahit hindi umatake, ang puwersang tumama sa kanya ay bumalik sa kalaban ng mas malakas, sapagkat pati ang counterforce ay pinalakas din ng 100 ulit. Nasaksihan ng mayabang na negosyante ang lahat at nanlumo sa takot, kaya agad niyang binitawan si Moy. Sa malamig na titig, hinarap siya ni Hana na worry tinatanong kung nais pa niyang maranasan ang kapangyarihang iyon. Agad namang umurong ang lalaki at nagsimulang magmakaawa, inamin ang kanyang pagkakamali at nangakong hindi na ito mauulit. Gayunpaman, hindi pa rin nasiyahan si Hana, sapagkat malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mga pananakot at panghahamak na naranasan niya at ng kanyang kaibigan. Sa huli, ang dating mapagmataas na kalaban ay nanginginig sa takot at halos mawala ng ulirat. Kasabay nito, inanunsyo ng sistema na natapos na ang bisa ng Steely Fatherly Love. Sa sandaling yun, lumapit ang may-ari ng establishmento na nagngangalang Lian at ipinaalam na nais makipag-usap ng pinuno ng kanilang pamilya kay Hana. Agad na napagtanto ng bida na sa kasalukuyang kalagayan ay hindi siya maaaring umatake, kaya't hindi niya kailangan ng dagdag na gulo at mas mabuting makaalis agad. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang kasamang babae at ipinahayag na marami pa siyang kailangang asikasuhin. Ipinakiusap din niya na iparating na lamang sa pinuno na babalik siya sa ibang pagkakataon. Subalit biglang hamarang ang ilang gwardya at hinaranggan ang kanilang paglabas, malinaw na wala silang balak palayain siya. Bahagyang ngumisi si Hana at tila pinagsabihan ang mga humaharang kung talagang hindi pa sila kumbinsido sa kung gaano siya katatag, sapagkat mas mainam na pakawalan na lamang siya. Gayunman, naniniwala ang mga ito na bagamat kahanga-hanga ang ipinakita niyang lakas,
hindi yun maihahambing sa kakayahan ni Elder Lee. Ayon sa kanila, wala pang sinuman sa lungsod ang naglakas loob na bastyusan si Elder Lee sa pamamagitan ng pagtanggi, at marami ang nagnanais makipaglaban sa kanya. Kung nalaman lamang ni Hana ang maaaring mangyari, hindi sana siya nagpakitang gilas, sapagkat hindi tiyak kung anong antas ng kapangyarihan ang taglay ng matandang yun. May 2 oras pa bago matapos ang lihim na misyon, ngunit sa parehong sandali ay kumatok na sa opisina ng matanda at inihatid na roon ang binata. Mula sa loob, maririnig ang tinig ng elder na nagsasabing maghintay muna siya hanggang matapos nito ang nilalaro, at saka sila mag-uusap. Naiwan si Hana sa katabing silid, naupo sa isang bangko, at tahimik na naghintay ng kanilang pag-uusap. Habang naghihintay, ginamit niya ang anteng-anteng ng X-ray vision. Ipinaliwanag ng sistema na kailangang malaman niya ang antas ng cultivation ng kanyang makakaharap. Sa sandaling gumana ang kakayahan, nagawa niyang makakita sa kabila ng mga pader. Napag-alaman niya na ang pangalan ng matanda ay Lian Hu. Isa rin itong nasa antas ng superhuman, walang espiritual na teknik o natatanging kasanayan, ngunit laging nasa kondisyon ng labanan. Gayunpaman, malinaw na may pinsala ang mga baga nito. Dahil dito, agad na naunawaan ni Hana na ang taong ito ay mas mataas pa rin sa kanya. At sa oras ng direktang sagupaan ay wala siyang maasahang magandang resulta. Kinailangan ng bagong plano, at kinakailangang kumilos agad. Sa katotohanan, sa loob ng opisina, si Master Lian Hu ay kasalukuyang naglalaro kasama ang kanyang apo. Naiinis ang bata dahil hindi man lamang siya pinagbigyan at muli na namang natalo. Tawa ng tawa ang matanda at ipinaliwanag na natalo lamang siya dahil nag-relax at umasa na pagbibigyan siya. Nagreklamo rin ang bata dahil hindi tinupad ng matanda ang pangako nitong magpapaubaya. Lalong natuwa ang matanda, sapagkat layunin lamang niyang turuan ang kanyang apo ng mga aral sa buhay. Habang nasasaksihan ni Hana ang lahat ng ito sa pamamagitan ng X-ray vision, napansin niyang umiinom ng alak ang matanda. Agad niyang binanggit ito, at sa tulong ng sistema ay napatunayan niyang malubha ang pinsala sa baga ng master at mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom. Hindi ikinatuwa ng apo ang ganoong paraan ng pagsasalita at agad na nagalit, sapagkat wala pang sino man ang naglakas loob na magsalita ng ganoon sa kanyang lolo. Sa sandaling yun, inutusan ng matanda si Xiao Shuang na maupo, sapagkat nais niyang makipag-usap ng maayos sa binata. Samantala, pinilit ni Hana na manatiling kalmado kahit nanginginig ang isa niyang binti sa kaba. Lumapit ang matanda upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap ng mag-isa. Halatang hindi nagustuhan ng master ang sinabi ng binata at hiniling na ulitin ito. Habang papalapit ang matanda, biglang nakaramdam si Hana ng matinding presyon. Hindi man lamang siya makatayo, sapagkat tila napipigil ang kanyang katawan. Muling ngumisi ang matanda at hiniling na ulitin ang kanyang sinabi. Ganap na hindi gumalaw ang katawan ni Hana, malinaw na pagpapakita ng antas ng dominasyon. Gayunpaman, ipinaalam ng sistema na ang matanda ay 2 yugto lamang ang taas sa kanya. Sa kabila nito, pilit na itinaas ni Hana ang kanyang ulo at inulit na ang kalagayan ni Lian Hu ay patuloy nang lumalala, subalit patuloy pa rin itong umiinom. Lumabas na ang dahilan nito ay ang takot ng matanda na umakyat pa sa antas na higit sa superhuman. Labis na nagalit ang matanda at hindi niya maunawaan kung paano nalaman ng binata ang kanyang kalagayan. Sa sandaling yon, biglang nawala ang presyon. Malaki ang naitulong ng X-ray vision, sapagkat malinaw na nakita ni Hana ang matinding pinsalang tinamo ng katawan ng kanyang kausap. Kapag sama-sama ang panahon at umuulan, nakararanas ito ng matinding pananakit sa dibdib, at yun ang pumipigil sa kanya upang umangat sa mas mataas na antas. Hindi pa roon nagtapos, sapagkat ibinahagi pa ni Hana ang iba pang impormasyong ipinakita sa kanya ng sistema. Nang marinig ito, lubos na nabigla ang matanda, sapagkat hindi niya kailanman ibinahagi ang problemang yun kaninuman. Sa kabila ng pagkabigla, nais pa ring malaman ng matanda kung saan nagmula ang pulang buhok na binata. Ipinaliwanag ni Hana na tulad niya, naghahangad din siya ng immortalidad, at batid ni Lian Hu ang patakaran na hindi dapat ibinubunyag ang lahat ng baraha. Inakala ng apo na niloloko lamang ng binata ang matanda at agad siyang sumingit upang patigilin ito. Nagbanta ang dalaga at sinabing seisepakan niya ang binata kung hindi ito magsasalita ng maayos. Nang papalapit na ang dalaga at tila handa ng manakit, biglang ipinahayag ni Hana na alam niya kung paano gamutin ang sakit.
Sa sandaling yun, parehong nabigla ang matanda at ang kanyang apo at hiniling na maglabas siya ng kaunting patunay. Sa totoo lang, hindi alam ni Hana kung ano ang eksaktong karamdaman, ngunit desperado siyang makabuo ng isang paliwanag upang maiwasan ang pananakit, lalo't nasa ilalim pa rin siya ng bisa ng misyon. Tahimik niyang nakiusap sa sistema na tulungan siya, sapagkat hindi niya kayang magpanggap ng matagal. Sa huli, pumayag ang sistema na magbigay ng tulong kapalit ng isang halaga. Ang tulong ay nagkakahalaga ng 15 puntos ng imortalidad. Tumango si Hana, handang tanggapin ang kapalit upang makaligtas sa sitwasyon. Sumang-ayon ang binata at agad na humingi ng tulong. Ipinaliwanag ng sistema na napakahirap gamutin ang kondisyon ni Lianhu gamit ang karaniwang pamamaraan, subalit may isang bagay na kayang ayusin ang lahat ng Mad Alien, ang Healing Ball. Ang bawat piraso nito ay nagkakahalaga ng 30 puntos, at sa kasalukuyan ay kulang pa ang puntos ng binata upang makakuha nito. Sa mahinahong paraan, ipinaliwanag ni Hana na halos imposibleng gamutin si Ginoong Lianhu sa tradisyonal na paraan, ngunit may tiwala siyang kayang lutisin ng Healing Ball ang problema. Ang impormasyong ito ay agad nagpasaya sa apo ng matanda, at hiniling nito na dalhin siya sa taong nagbebenta ng naturang bagay. Gayunman, ipinaliwanag ng binata na siya lamang ang maaaring tumanggap ng ganoong gamot at kakailanganin niya ng 3 araw bago ito makuha. Tinanggap ni Lianhu ang mga kondisyon. Kung totoo man ang sinasabi ng binata, ito ay magiging isang malaking biyaya para sa kanya. Lumapit ang matandang lalaki at ipinahayag na mula sa sandaling iyon, itinuturing na niyang kaibigan ang binata. Bilang tanda ng pasasalamat, handa siyang gumanti sa ipinakitang kabutihan. Samantala, lumapit ang lalaking may-ari ng restoran kay Ginoong Lee upang magpaliwanag at subukang ayusin ang sitwasyon. Nanatiling kalmado ang matanda at iminungkahing magsiya muna, saka pinaupo ang kausap. Ngunit nang uupo na ang lalaking naka-shorts, agad siyang pinatigil ng matanda. Lumabas na ang paanyayang maupo ay para lamang kay Hana. Sa sandaling yun, malinaw na ang binata ay itinuturing ng kaibigan ng pamilya Lee at tinrato ng may paggalang. Nang subukan ng negosyante na maghanap ng dahilan upang iligtas ang sarili, wala siyang masabi kundi ang humingi ng awa. Gayunpaman, nanatiling malamig ang matanda at inutusan ang kanyang tauhan na patayuin ang lalaki. Sa bawat lumilipas na segundo, lalo lamang itong natatakot sa magiging kaparusahan. Iminungkahi ni Lianhu na bilang kabayaran, ibigay ng lalaki ang kanyang vilya sa Huangzhou District sa kanilang kaibigan, at bilang respeto rito ay hindi na siya gag-antay pa. Nakaramdam ng matinding hiya at pagkailang ang negosyante at pilit niyang sinubukang iligtas ang kanyang vilya. Ngunit hindi nagpatinag ang matanda at patuloy na dinagdagan ang presyon. Nakatayo lamang ang lalaki na suot ang maruming shorts, tuluyang napahiya, at sa huli ay napilitang sumang-ayon na isuko ang kanyang vilya. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang bayani sa kanyang kasintahan at ipinakita ang mga susi ng isang napakalaking vilya. Hindi agad naniwala si Moy at inakala niyang nagbibiro lamang ang binata. Samantala, kinausap ng apo ang kanyang lolo at iminungkahing maaaring niloloko lamang sila ni Hana. Gayunpaman, alam ng matanda na hanggat nasa Qinggo ang binata, hindi ito makakatakas sa pagmamasid ng kanilang pamilya. Sa wakas, natapos din ng bida ang lihim na misyon at ginantimpalaan ng 10 immortality points. 10 puntos na lamang ang kailangan niya upang makabili ng Healing Ball at tuluyang matapos ang sigalot. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ng sistema na hindi ganoon kadaling makakuha ng immortality points at huwag niyang sabihin hindi siya binalaan. Pagod na pagod ang binata at ang nais na lamang niya ay makapagpahinga. Ngunit pagpasok niya sa kanyang silid, napansin niya ang isang bagay na lubhang ikinagulat niya. Nagkalat ang lahat ng gamit, at agad niyang inakalang may pumasok na magnanakaw. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang telepono. Mahalaga ang tawag na yun, si Moy pala ang nasa linya, labis na nag-aalala. Sa takot, sinabi ng dalaga na ninakawan din siya at winasak ang loob ng kanilang tinutuluyan. Pinilit ng binata na pakalmein ang kanyang kaibigan. Ipinaliwanag ng sistema na wala itong tiyak na impormasyon dahil hindi naman ito manghuhula, ngunit malamang ay may mga taong interesado sa kanila. Ipinagpalagay din ng sistema na ang mga pumasok ay mga immortality seeker, at delikadong manatili pa sila roon dahil maaaring bumalik ang mga ito anumang oras. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga pangyayari sa Villa sa Juway District.
Ang buong bahay ay marangya, bawat silid ay puno ng mamahaling kasangkapan at modernong disenyo. Ginaisang ng dalaga si Hana at sinabing nakapaghanda na siya ng almusal. Mabuti na lamang at nagkaroon sila ng pagkakataong magpalipas ng gabi sa villa, na agad nilang sinamantala. Matapos batiin ang kanyang kasintahan, tinanong ng binata kung maayos ba ang kanyang tulog. May pag-aalinlangang inamin ni Moy na hindi pa rin siya makaget over sa nangyari at hirap pa rin siyang paniwalaan na nakatira sila sa ganoong villa. Hindi maunawaan ng binata kung bakit siya nahihiya, sapagkat kanya ang villa at sinumang pahintulutan niya ay maaaring tumira roon. Gayunman, nauunawaan din ng binata na kahit walang ninakaw sa kanila, hindi niya alam kung babalik pa ang mga taong iyon at kung ano ang tunay nilang pakay. Dahil dito, hindi maaaring iwanan mag-isa si Moy sapagkat masyado itong mapanganib. Napansin ng binata na palagi siyang tinititigan ng kanyang kaibigan na para bang may kakaiba sa kanyang mukha. Doon lamang naalala ng dalaga na may nalalapit silang alumni meeting kinabukasan at kinakailangang dumalo. Hindi talaga gusto ng bida ang mga ganitong pagtitipon at wala siyang balak pumunta. Ngunit iginiit ng dalaga na mahalaga ang kanyang pagdalo dahil dati siyang prefect. Sa huli, pumayag si Hana na samahan siya. Sa mga darating na araw, mas mabuting lagi silang magkasama upang matiyak na walang masamang mangyayari. Namula si Moy sa hiya at nagulat sa ipinapakitang pag-aalaga sa kanya, at doon niya napagtanto na malaki na ang ipinagbago ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga pangyayari sa isang karaoke bar na tinatawag na Color. Isang dalagang nagngangalang Shui Sang ang umawit ng napakaganda, dahilan upang humanga ang lahat ng naroon. Maraming kalalakihan ang natuwa sa sikat na kantang Chino tungkol sa hindi masakliyang pag-ibig at humiling pa ng isa pang awit. Samantala, ang kaklase nilang si Nikki ay nakarinig ng mga chismis na di umano'y niloloko ni Jiang Gaga si Hana. Walang sino man ang nag-asahan nito. May ilan namang naniniwalang nabubulag lamang ang lahat sa ganda ng babae at si Hana ang dapat sisihin sa lahat ng nangyari. Kaya ngayon ay tungkulin niyang ayusin ang gulong iniwan nito. Naalala rin ng mga kaklase ang isang dalagang nanligaw noon kay Hana noong high school, ngunit hindi nito sinuklian ang damdamin, dahilan ng matinding kahihiyan. Isang lasing na kaklase ang nag-alok na tulungan ang dalaga na makaganti sa binata. Sa mga sandaling yon, walang kamalay-malay ang bida at tahimik lamang na nakaupo habang abala sa kanyang telepono. May isang kaklaseng lumapit at tinanong kung bakit mag-isa lamang siya. Namula ang lalaki at hinikayat si Hana na makihalubilo at magbahagi ng karanasan. Hindi maunawaan ng binata kung anong karanasan ang dapat niyang ibahagi, ngunit agad ding ipinahiwatig ng kausap na ito raw ay ang karanasan ng pagiging niloko. Baka raw sakaling matuto ang iba at hindi na maulit ang ganoong pagkakamali. Matapos sabihin yon, tumawa ng malakas ang lalaki. Tumayo si Hana at mariing pinatigil ang kanyang kausap, subalit lalo lamang itong naging bastos at iginiit na hindi naman daw sila tunay na magkakilala, kaya nais nilang marinig ang kanyang kwento. Sa isip ng mapang-insultong kaklase, matagal na niyang hindi gusto si Hana at iyon na ang araw para tuluyan niya itong ipahiya. Napansin din ng lasing na kaklase na tila wala ring pera ang binata, at nagbiro pa na kulang daw ang kanilang kumpanya ng tagalinis at sapat na ang sahod na 2,000 yuan para sa kanya. Lubhang nasaktan ng bida sa ganoong panlalait at walang pag-aalinlangang sinampal ang nang insulto sa kanya, kasabay ng babalang huwag na itong magsalita pa. Sa halip na umatras, nagalit ang lalaki at nagbantang ipapahamak si Hana gamit ang kanyang mga tao. Hindi ito ikinabahala ng binata at sinabi niyang kahit pamayaman ang ama ng kausap ay hindi yun nangangahulugang hindi siya kayang harapin. Isang kaklaseng nagngangalang Shaki ang namagitan at pinatigil ang gulo. Lumapit siya kay Hana at sinubukang alamin kung pinagsisihan ito na hindi siya niligawan noon. Hindi ito naunawaan ng binata, sapagkat sa kanyang paningin ay isa na lamang siyang karaniwang babae at wala nang anumang espesyal. Sa sandaling yun, napansin ni Shaki na yakap ni Moy ang binata, kaya naisip niyang abala na ito at tuluyang lumayo, sinasabing nababagot na siya. Nang makita ang reaksyon ng dalaga, isang lalaking may kakaibang ayos ng buhok ang sumunod at inalam kung saan siya patutungo. Biglang may isang estrangherong malakas ang katawan na sadya siyang itinulak. Agad nagalit ang dalaga at nagpahayag ng pagkainis, subalit hindi nagustuhan ng estranghero ang kanyang reaksyon. Walang babala, sinakal nito ang dalaga at pinilit siyang ulitin ang kanyang sinabi.
Sa gitna ng kaguluhan, may tumawag sa telepono ng bida mula sa hindi kilalang numero. Dahil sa lakas ng ingay sa club, halos hindi niya marinig ang sinasabi sa kabilang linya. Lumabas na si Lian Hu pala yon, na nagtanong kung kumusta na ang kanyang ipinangakong gawain, sapagkat 3 araw na ang lumipas. Kinabahan ng binata at halos nakalimutan na ang kanyang pangako, pati na rin kung paano nalaman ng matanda ang kanyang numero. Pilit siyang nagpalusot at sinabing halos tapos na ang lahat at wala nang dapat ipag-alala. Sa parehong sandali, tuluyan ang sumiklab ang gulo sa loob ng club. Isang kasamahan ni Nikki ang tinamaan ng malakas na suntok at bumagsak sa sahig, hindi na halos makagalaw sa matinding sakit. Hinayla ng estranghero si Shaki at dinala sa isang tabi, iginiit na siya raw ang bumangga at tumawag sa kanya ng bulag. Ang lalaking ito ay kilala bilang Filong. Hinarap niya ang mga bisita at tinanong kung siya ba ang bulag o ang babae, subalit walang sino man ang nang-ahas na sumagot o ipagtanggol ang dalaga. Pinili ng lahat na manahimik at panoorin na lamang ang nangyayari. Tumawa si Filong nang mapansing walang kahit isang kaibigan si Shaki ang tumayo para sa kanya. Sa kanyang isip, ang babae ang may kasalanan. Sa sandaling yun, ipinaalam ni Lian Hu sa bida na malapit na siya sa kinaroroonan nito. Biglang humarap ang isang dambuhalang lalaki kay Hana at tinanong kung may tutol ba siya sa nangyayari. Nang lingunin niya ito, hindi niya inasahang makakita ng ganoong kalakas at nakakatakot na anyo. Para itong halimaw mula sa ibang bansa, kaya't unti-unti siyang umatras. Hindi niya namalayang nasabi niya ng malakas ang iniisip, dahilan upang magalit ang lalaki. Naramdaman ng binata ang panganib, sapagkat malinaw na mas malakas ang kanyang kalaban. Matapos ihagis si Shaki sa sahig, naghanda ang halimaw na umatake. Hindi niya nagustuhan ang pagtawag sa kanya ng ganoon, at gamit ang buong lakas ng kanyang katawan, inilunsad ng dambuhalang lalaki ang unang pag-atake gamit ang kanyang paa. Sa sandaling yon, nagsimula ang isang mapanganib na sagupaan. Tahimik na pinanood ng binata ang nangyayari. Pati ang mga babae ay nakasaksi rin at nabalot ng takot para sa magiging kapalaran ni Hana. Sa kabutihang palad, sapat ang liksi ng binata upang maiwasan ang isang mabigat at alang-inang atake. Hindi inaasahan ng dambuhalang kalaban ang ganoong pangyayari at sandaling naguluhan nang hindi niya makita ang target. Umiwas si Hana sa isang kakaibang paraan, gumamit siya ng mataas na pagtalon at sa pagbaba ay hindi sa sahig lumapag kundi direkta sa ulo ng kanyang kalaban. Literal siyang tumapak sa ulo ng kalaban, na lalong nagdagdag sa kahihiyan nito. Matapos ang sagupaan, idinagdag pa ni Hana na ang itsura ni Fong ay tunay na nakakatakot, na para bang isang halimaw mula sa dagat. Nagpaalala ang sistema sa binata na ang kasalukuyang lakas niya ay sapat lamang upang harapin ang isang ordinaryong tao. Gayunpaman, sapat na ang ipinakitang pangyayari upang mabigla ang lahat ng naroroon. Ang mga kaklase ay tuluyang natigilan, at maging si Shaki ay hindi makapagsalita at patuloy lamang na nakatitig kay Hana sa labis na pagkagulat. Di naglaon, nabunyag na si Lian Hu ay nanunood pala ng lahat ng nangyayari. Pinuri niya ang binata sa ipinakita nitong husay sa kung fu at napansin na si Hana ay isang batang may malaking kakayahan. Bilang tugon, inabot ng binata ang isang regalo sa matanda. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang iniipon ng bowl ang pampagaling para sa malulubhang sugat at kamakailan lamang niya ito nakuha. Idinagdag pa niya na kung may alinlangan si Lian Hu, maaari niyang isauli ang bola at tiyaking muli ang epekto nito. Tinanggihan ng matanda ang alok na yon. Para sa kanya, ang ginawa ng binata ay isang bukal sa loob na kabutihan at patunay na tumyupad siya sa kanyang salita. Kung patuloy pa siyang magdududa, magiging tanda lamang yon ng kaduwagan. Walang pag-aalinlangan, agad niyang ginamit ang pambihirang lunas. Agad na damaloy ang mahiwagang enerhiya sa kanyang katawan, at ramdam niya ang biglang pagbalik ng lakas. Lubos ang pasasalamat ng may abong buhok na lalaki, sapagkat napatunayan niyang hindi siya nilinlang ng binata. Mula noon, ipinahayag niyang sa anumang problema ni Hana sa Chingay, sapat nang banggitin ang kanyang pangalan. Samantala, nakabawi si Fong at nagliyab ang galit nito. Sinubukan niyang maghayganti at sumigaw na walang sinuman ang may karapatang saktan siya at tiyak na hindi ito palalagpasin ng kanyang amo. Agad na inusisa ng binata kung sino ang tinutukoy na amo, ngunit nagalit si Lian Hu nang marinig ang banta laban sa kanyang kaibigan. Dahil dito, natakot ang dambuhala at tuluyang nagmakaawa, pinakiusapang huwag na siyang insultuhan.
Hindi ito nagustuhan ni Fong at lalo siyang nagngit-ngit, sapagkat pati isang halos patay na matanda ay naglalakas loob na hamanin siya. Sa matinding galit, sinugod niya si Lian Hu, sumisigaw na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa umatras. Handa ang matanda na salubungin ng atake, sapagkat mas malakas na siya ngayon. Sa isang simpleng paggalaw ng kamay, napigilan niya ang suntok ng kalaban. Nang inig ang kamao ng dambuhala sa salpukan ng puwersa, ngunit hindi nito naabot ang layunin. Nabigla si Filong at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, sapagkat kailanman ay hindi pa siya nakakita ng isang matandang may ganoong lakas. May bahagyang ngiti, nagbabala si Lian Hu na iparating sa kanyang amo na kung sakaling saktan pa si Hana, hindi siya mananatiling tahimik. Sa sandaling yun, naramdaman ng dambuhala ang kamatayan at tumakas sa takot. Muling nagpasalamat ang bagong kaibigan sa bida at sinabi na hindi na niya ito guguluhin pa sa kasiyahan. Binanggit din niya na napakabilis ng epekto ng bowl ang pampagaling, at kung may extrang immortality points lamang siya, nais din sana niya itong subukan. Biglang may lumapit kay Hana at tinawag siyang kapatid. Ito ang parehong kaklase na dati inanlibak sa kanya. Inamin nito na bagamat minsan siyang nangutya, lubos siyang humanga sa binata sa gabing iyon at itinuring na niya itong kapatid magpakailanman. Inabot din nito ang isang Diamond VIP card mula sa spa na pag-aari ng kanilang pamilya bilang regalo. Nang tanggapin ni Hana ang card, naunawaan niyang iyon ang paraan ng paghingi ng tawad at ganap na pagbabago ng pakikitungo. Sa pamamagitan ng card na yun, malaya siyang makakapunta sa spa at makakapag-anyaya ng sinumang babae ng walang hadlang. May isa pang kaklase na nagpas siyang magpasalamat sa ibang paraan at hinalikan ang binata sa pisngi. Agad namang namutla sa hiya ang kaklase matapos gawin yun, tila hindi rin niya inaasahan ang sarili niyang kilos. Nabigla ang lahat, sapagkat walang sino man ang umakalang magiging ganoon kapasitibo si Shaki kay Hana. Ang ilang babae ay namula sa hiya, habang ang mga lalaki naman ay nakaramdam ng inggit. Tanging si Moy lamang ang hindi natuwasan ang yayari at bakas sa kanya ang matinding selos. Nalito si Hana at lumayo sandali upang tanungin si Shaki tungkol sa kanyang ginawa. Namula ang dalaga at ipinahayag na mula noon ay itinuturing na niya si Hana bilang kanya, at darating ang panahong babalikan niya ito. Lubos na nahiya ang binata at hindi inaasahan ang ganoong reaksyon. Nagkomento ang sistema at sinabing ang kaluluwa ng binata ay makasalanan, tinawag pa siyang Mr. Buzzer, at iginiit na ang tunay niyang atraksyon ay lakas at kapangyarihan. Habang tumitindi ang kanyang lakas, mas maraming tao ang luluhod sa kanyang paanan. Hindi ito pinansin ng binata, sapagkat para sa kanya ay panlilinlang lamang yun. Ang tunay na mahalaga ay ang sariling pagunlad, kahit pa siya ay kasalukuyang tinatamasa ang mga bunga ng pagbabago. Tiningnan ni Hana ang kanyang kasama at napagtanto niyang gabi na. Napagpasyahan niyang umuwi na sila. Nanatiling mailap at alanganin ng kaibigan, hindi malaman kung paano haharapin ang mga nangyari. Samantala, ang parehong amo na may masamang loob sa bida ay nalaman ang naging alitan nito sa isa pang makapangyarihang tao. Para sa kanya, ito ay isang perpektong pagkakataon upang makapaghiganti, sapagkat magagawa niya yon nang hindi nadudungisan ang sariling kamay. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga pangyayari sa mansyon. Biglang nalaman ng binata na may dumating sa paliparan ng Chingo City, kaya agad siyang naghanda. Lumabas na ang dumating ay kaibigan ng kanyang ina. Ipinaalam niya kay Moy na huwag na siyang hintayin para sa hapunan dahil magiging abala siya, ngunit nakalimutan niyang kailangan pa ring pumasok sa trabaho ni Moy. Noon pa man ay siya mismo ang nagsabi na kung may pupuntahan si Moy, dapat ay kasama niya ito. Makalipas ang kalahating oras, nagpatuloy ang mga pangyayari sa paliparan ng Chingo. Tinawag ng kaibigan ng kanyang ina si Hana upang batiin siya. Ang pangalan ng babae ay Aunt Xiao, at kasama niya sa pagkakataong yun si Wanjin. Nagpa siya ang tiyahin na isama si Wanjin sa isang biyahe kaya napilitan siyang gambolain ang binata. Hindi naman tumutol si Hana, dahil matagal nang magkaibigan ang kanyang ina at ang tiyahin, at natural lamang na tumulong siya. Iniunat ng binata ang kamay upang buhatin ang mga malita at tulungan ang mag-ina, ngunit hindi ito ikinatuwa ni Wanjin. Sinabi ng dalaga na ang pananamit ni Hana ay mukhang probinsyano at maaaring makasira sa kanyang imahe sa paningin ng iba. Hinawakan ni Aunt Xiao ang kamay ng dalaga, halatang naguguluhan kung bakit ganoon ang pakikitungo nito,
lalo na't dinala niya ito roon upang ipakilala kay Hana at dapat sana'y maging magalang at hindi sirain ang unang impresyon. Hayagang ipinakita ni Wanjin ang kanyang pagkainis at ipinahayag na hindi niya gusto ang binata at ayaw niyang ipagpares sa isang pulubi. Sinikap ng magalang na tiyahin na ayusin ang sitwasyon at ipinaliwanag na ganoon lamang talaga ang ugali ng kanyang anak at hindi dapat dibdibin ni Hana ang mga salitang iyon. Tahimik na tinanggap ng binata ang lahat ng narinig, ngunit malinaw na naunawaan niya kung anong klaseng tao si Wanjin. Sumakay silang lahat ng taxi patungo sa mansyon ng bida, dahil balak manatili roon ang mag-ina ng ilang araw. Ipinahayag din ng binata na nakapagpareserba na siya ng mesa sa isang restoran at dadalhin niya sila roon sa hapon. Hindi ito ikinatuwa ni Wanjin, dahil inakala niyang walang sapat na espasyo ang bahay ni Hana para sa mga bisita at mas mainam pang mag-book na lamang ng hotel. Muling nainis ang tiyahin sa asal ng anak at pinakiusapan nitong maging mas magalang. Sa sandaling yun, naisip lamang ng binata na matagal nang nais ng kanyang ina na ipares siya kay Wanjin, at ngayon ay tila sinadyang ang dalhin ito ng tiyahin. Hindi niya alam kung ano ang tunay na nasa isip ng dalaga. Sa anumang kaso, kahit hindi siya gusto ni Wanjin, wala rin naman siyang gaanong mawawala. Hindi inaasahan, nagbigay ang sistema ng bagong misyon. Kinakailangan niyang mapasuyo si Wanjin at paibigin siya. Nais man niyang tumanggi, hindi ito posible. Iminungkahi ng sistema na tapusin ang misyon at bilang gantimpala ay magbubukas ang mga bagong item sa tindahan. Nais pa sanang alamin ni Hana kung paano niya malalaman na nahulog na ang loob ng dalaga, ngunit ipinaliwanag ng sistema na lilito ang isang espesyal na numero sa ibabaw ng ulo nito. Sa sandaling umabot ito sa 100 puntos, matatapos ang misyon. Sa ibabaw ng ulo ni Wanjin ay lumitaw ang bilang na -20, isang indikasyon ng simpatiya na siya lamang ang nakakakita. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang grupo sa mansyon. Hindi inaasahan ng mag-ina ang marangyang itsura ng bahay, dahil inakala nilang nakatira lamang ang binata sa isang abang lugar. Pinuri ng tiyahin ang mga nagawa ni Hana sa loob ng 1 taon na hindi sila nagkita. Ngunit tumanggi si Wanjin na maniwala, iginiit niyang hindi iyon ang mansyon ng binata at nagsisinungaling lamang siya, sapagkat hindi raw maaaring mapunta ang ganoong kayamanan sa isang pulubi. Dahil dito, lalo pang bumaba ang puntos ng simpatiya. Umupo ang bisita sa sofa habang naghahanda ang binata ng tubig. Nagdala siya ng 2 baso at umupo si Aunt Xiao sa tabi ng anak, subalit nanatiling malamig ang pakikitungo ni Wanjin at patuloy na bumababa ang puntos. Maya-maya, naalala ng tiyahin na may kukunin siya sa Melita. Sa isang makahulugang kindat kay Hana, iniwan niya ang dalaga at hiniling kay Wanjin na makipag-usap muna sa binata. Isa pala itong maingat na plano ng babae, sapagkat nais talaga niyang mapalapit ang dalawa. Hindi nagsimula ang anumang usapan. Tahimik lamang na nakaupo ang dalawa, kapwa nakakaramdam ng matinding awkwardness. Sa bawat segundong lumilipas, lalo pang bumabagsak ang simpatiya ng dalaga dahil sa kawalan ng komunikasyon. Hindi maunawaan ng binata kung bakit patuloy na bumababa ang puntos, ngunit agad siyang pinaalalahanan ng sistema na baguhin ang kanyang paraan. Matapos mag-isip, napagtanto ni Hana na kailangan muna niyang mag-iwan ng magandang impresyon upang maibalik ang puntos. Humarap siya kay Wanjin at ngumiti ng pilit na mula pa ng bahagya. Para sa dalaga, ito ay labis na nakakadiri, at lalo pang bumaba ang puntos ng simpatiya. Tinalikuran niya ang binata, iniisip na siya'y tinitingnan at tinatawanan lamang. Sa sandaling yun, taimtim niyang pinaniwalaan na hindi niya kailanman magugustuhan ang lalaking iyon. Nahihiya at litong-lito, hindi pa rin maunawaan ng binata kung saan siya nagkamali, sapagkat pakiramdam niya ay maayos naman ang kanyang asal. Gayunpaman, naalala niya ang napakaraming video tungkol sa pakikipagkilala na kanyang napanood noon at naniwala siyang may paraan pa upang iligtas ang walang pag-asang sitwasyon. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Inalala niya ang pamamaraang palagi niyang ginagamit kapag nakikipag-usap sa mga babae. Siya ang nagpakita ng inisyatiba at tinanong ang dalaga kung alin ang mas gusto nito, pusa o aso. Walang gaanong reaksyon, sinabi lamang ni Wanjin na mas gusto niya ang aso. Tumawa ang binata at ginaya ang tahol ng aso. Tunay itong kakaiba at hindi alam ng dalaga kung paano tutugan. Bigla rin siyang natawa, ngunit kasabay nito ay bumagsak ang simpatiya ng 50 puntos, hanggang sa umabot sa negatibong 100.
Sa mismong sandaling yun, napagtanto ng binata na tuluyang pumalpak ang kanyang paraan at marahil ay mananatili siyang mag-isa. Napag-alaman ng binata mula sa sistema na ang kanyang kakaibang asal ay delikado at hindi dapat ulitin. Nagtaka siya, sapagkat sa mga video na napanood niya, gumagana raw ito. Naiintindihan naman ng sistema na tila hindi kapani-paniwala kung epektibo ang ganitong paraan. Sa pagkuha ng kanyang telepono, naisip niyang kailangan niya ng tulong at tinawag si Mr. Lin Hu upang humingi ng maliit na pabor. Samantala, dumating na ang kotse sa kanilang bahay, dahil nakapagpareserba na si Hana ng mesa sa isang restoran at handa na silang kumain. Upang hindi na mapagod ang mga kasama sa pagsakay sa taxi, inihanda ng binata ang espesyal na transportasyon, isang malaking limousine, na ang daan papunta rito ay natabunan ng mga rosas. May personal driver ang sasakyan at sa loob ay may nakahandang baso ng alak. Magalang na inanyayahan ni Hana sina Moy at Wanjin na sumakay. Hindi inaasahan ng dalaga ang ganitong sorpresa, kaya labis ang kanilang pagkagulat at hiya. Lalo pang napataas ang simpatiya ni Wanjin dahil nakita niyang malinaw na nagsusumikap si Hana. Ang inihandang alak ay kilalang 2002 wine mula sa Burgundy, France, sikat sa galing ng lasa at banayad na aftertaste. Nagulat si Aunt Xiao sa kaalaman ni Hana tungkol sa alak, kaya bahagyang nahihiya ang binata. Ngunit nanatiling may pag-aalinlangan si Wanjin, iniisip kung hanggang kailan ang pagpapanggap ni Hana. Naiintindihan naman ng binata na iba ang sinasabi at iniisip ng mga babae, kaya naghanda siyang sa anumang sitwasyon. Ilang minuto lang, dumating sila sa mamahaling restoran at tumaas muli ang simpatiya ni Wanjin. Kahit mukhang probinsyano si Hana, dinala niya ang mga kasama sa isang marangyang lugar. Sa entrance, hinarap sila ng tagasuri na humiling ng client card. Doon naalala ni Hana na binigay sa kanya ni Xiaoy ang card, kaya magagamit niya ito. Ngunit sa paghahanap niya sa bulsa, napagtanto niyang nakalimutan niyang dalhin ang card. Napatawa si Wanjin sa komedya ng binata, hindi siya makapaniwala na nagpapanggap itong mayaman. Nahihiya, sinubukan ni Hana humanap ng solusyon at hiling na payag ang makapasok muna habang kukunin ang card ng driver. Ngunit eksklusibo sa client cards ang entry, kaya hindi sila pinayagang pumasok. Gusto pa rin ni Hana na kumain doon, kaya naisip niyang bumili ng card, ngunit ito ay ipinapamahagi lamang sa pamamagitan ng imbitasyon. Ipinahiwatig ng empleyado na may shopping center sa tabi at baka mas angkop ang food court. Nabigla ang binata, sumigaw na huwag siyang maliitin at inutusan pang tawagan ang boss dahil kilala nila ang isa't isa. Ngunit hindi ito pinansin ng empleyado, sinabing maraming mahihirap dito at wala ng oras para kay Hana. Sinikap ng aunt na pakalmayan siya, sinasabi na mas mabuting pumunta na lang sa ibang restoran, ngunit hindi pumayag ang binata. Nag-isip ang empleyado na magiging gulo si Hana at agad tatawag ng security. Dumating ang ilang gwardya upang kontrolin ang sitwasyon. Agad na ipinagtanggol ni Hana ang mga dalaga. Lalo pang tumaas ang simpatiya ni Wanjin sa kanya. Nakakita rin ang tagapamahala ng isang mongrel na kasama sa lugar at inisip na may masamang tao ang nagdala nito. Sinubukang hampasin ng empleyado ang aso, ngunit agad itong hinarang ni Hana, pinrotektahan ang maliit na hayop. Ngumiti ang binata at sinabi na dapat maging maingat sa mga kuting, na lalo pang nagpasaya kay Wanjin at tumaas ang simpatiya nito hanggang 81. Maya-maya, napinsala rin ang mga gwardya dahil sa pagpigil sa pagpasok ni Hana sa restoran. Hindi lamang niya muntik na makuha ang puso ng dalaga, nakasagip pa siya ng cute na hayop. Biglang may sumigaw, at agad gustong alamin ni Hana kung sino ito. Lumabas na isa itong dating kaklase na nais lamang imbitahan siya sa isang tsaa. Ipinaliwanag ng binata na nagpunta siya sa restoran upang kumain, ngunit tila hindi natuwa ang mga kasama. Lumapit ang dating kaklase, humingi ng paumanhin sa lahat ng nangyari, at ipinakita ang kanyang kabaitan. Ipinagkatiwala rin niya ang aso sa kaklase, sapagkat hindi ito may kasalanan kundi ang may-ari nito. Sa pagtitig sa cute na hayop, hindi alam ng binata kung paano ito hahawakan ngunit tinanggap pa rin. Natawa si Wanjin sa sitwasyon, at tumaas pa ang simpatiya niya sa binata, kahit na dumaan sila sa lahat ng abalang iyon. Sa loob ng restoran, namutla si Wanjin ngunit hindi niya maitatanggi na talagang maganda ang kapaligiran. Napagpasyahan nilang uminom ng magkakasama,
at sa mga mata ng dalaga, si Hana ay naging kaakit-akit at mukhang malakas na binata. Naihiya at nahihirapan siyang paniwalaan na nahulog ang kanyang damdamin sa binata. Nagbigay ang sistema ng abiso na natira na lamang ang isang sympathy point bago makumpleto ang misyon, ngunit biglang tumunog ang telepono ni Hana. Sa inaasahang mahalagang tawag, nabigla siya sa kanyang nakita sa video call, si Moy ang ipinakita, nakatali at hindi makapagsalita dahil sa benda sa kanyang bibig. May mensahe mula sa mga kidnapper na pumunta sa Big Dragon's Bay, Hangar 15, sa loob ng 30 minuto o mamamatay ang dalaga. Tumayo mula sa mesa si Hana at sinabi na may kailangang ayusin at aalis sandali. Hindi maintindihan ni Moy at ng kanyang ina kung saan pupunta si Hana, nagbago ng husto ang kanyang asal at bigla na lamang nawala. Hindi maintindihan ng dalaga ang nangyayari at ayaw niyang iwan ang kanyang minamahal. Pagdating sa hangar ng Big Dragon's Bay, mabilis na lumapit ang binata sa entrance, handa sa pinakamabuti ngunit inaasahan ang pinakamalala. Pumasok siya at siniyasat ang paligid, agad na nakita si Moy. Nagulat ang dalaga sa kanyang pagbisita at nais magsalita ngunit hindi niya magawa. Agad na tumakbo si Hana upang iligtas siya at simulan ang pagtanggal ng tali, ngunit winuwisik ni Moy ang kanyang ulo bilang babala ng panganib. Nagbigay rin ng abiso ang sistema na may taong nasa likod niya at kailangan maging maingat. Totoo nga, may lalaking may kutsilyo na lumapit at umatake. Tahimik ngunit matapang, tiningnan ni Hana ang kalaban, inakala na muli siyang inatake ng dati niyang kalaban. Totoo, ang attacker ay ang parehong taong may masamang ugali, armado na ngayon. Ipinakita ng kalaban ang kanyang kutsilyo, ipinagmamalaki ang panganib na dala nito, ngunit alam ng binata na malabong makasakit sa kanya ang kalaban. Tumakbo ang attacker patungo kay Moy, sinusubukang saktan siya, kaya agad na nagplano si Hana ng kontra. Salamat sa kanyang lakas at liksi, matagumpay niyang naharang ang atake, protektado ang dalaga. Bagamat masakit hawakan ang kutsilyo, nagtagumpay ang kontra. Ngunit nang bumagsak si Hana sa sahig, napagtanto niyang kakaiba ang kutsilyo, ang tawag dito ay Destroyer of Immortals, ginawa para sa mga tulad niya. Napansin niyang sinipsip ng bagay ang lahat ng kanyang spiritual na enerhiya. Pinayuhan siya ng sistema na gamitin agad ang chaos technique upang hindi na masala ang enerhiya. Napagtanto rin ng sistema na kung hindi siya nagkulang sa pagsasanay, hindi siya mapapahamak sa ganitong paraan, ngunit maganda ang kalidad ng kutsilyo, kaya kinakailangang alisin ito. Nagpanggap na masakit si Hana, humihirap sa sahig, upang makakuha ng oras. Naniniwala pa rin si Moy na talagang nasasaktan ng binata at nag-aalala sa kanya. Lumapit ang attacker sa dalaga, sinabing sa kalaunan ay maubos ang lakas ni Hana at siya na ang magtatapos sa kanya, sabay hawak sa mukha ng dalaga. Ngunit tahimik na lumapit si Hana sa kalaban at kinuha ang kutsilyo, hindi maintindihan ng kalaban kung paano ito nangyari. Napansin niyang nawala ang kutsilyo at nag-alala, humingi ng pabalik dahil paborito ito ng kanyang boss. Hindi pinansin ni Hana, sapagkat karapat-dapat lamang ito sa kalaban. Sa huli, tinapak ni Hana ng buong lakas ang mukha ng kalaban gamit ang paa, na naging walang kalaban loob. Ligtas na naiuwi si Moy, niyakap ang binata at sinabi kung gaano siya natakot na mamatay si Hana. Hinaplos ni Hana ang ulo niya upang pakalmayin, dahil wala na silang dapat ikatakot, at aalis na sila sa hangar. Namutla ngunit labis ang pasasalamat ni Moy sa kanyang comrade at lalo siyang nakaramdam ng simpatiya sa kanya. Samantala, ang kalaban ay nakahiga sa sahig, humihingi pa rin ng pabalik na kutsilyo. Patuloy na nagpasalamat at humingi ng paumanhin si Moy, sinabing hindi niya dapat pinayagan ang nangyari at hiningi na huwag siyang iwan kahit isang hakbang palayo. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.